Sabi nga natin mga Pinoy, rice is life. Pero marami ring kultura o ibang bansa na imbis na kanin, tinapay yung kanilang partner sa kanilang ulam. So yun yung gagawin natin, isang mabilis na garlic naan. Food Explorers, ang naan ay isang uri ng tinapay na matatagpuan sa cuisine ng mga kapitbahay nating bansa sa Asia. So yung first ingredient natin, which is yung pinaka main dry ingredient natin, is yung ating all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, pwedeng nyo rin gamitin yon. And then, gagawa lang tayo ng parang well sa gitna. We'll just add in some sugar. And then yung ating water. Pwede kayong gumamit ng gatas dito. Tutunawin ko lang yung pinaka-asukal natin. And then we can add in our yeast. So mapapansin niyo sa dami ng yeast na ginamit natin, medyo mabilis itong tinapay natin na ginagawa. Mabilis mag-rise kasi mas marami yung kakain doon sa pinaka-starch or sugar nung ating harina. So mimix lang natin to. And of course, again, for flavor, we'll just add in some salt. And ininid lang natin siya or imamasa. So ayan, nakuha na natin yung consistency na hinahanap ko. Basically, smooth na rin siya, hindi na siya dumidikit sa kamay. Ibabalik lang natin siya doon sa ating bowl para umalsa. So bago natin siya takpan, lalagyan muna natin ng oil para hindi manuyo yung kanyang ibabaw. Yung ipanlalagay naman natin dito na oil, siguro mga 1 to 2 tablespoons. Pwede na yun. Importante rin po na ating takpan. Again, para hindi mag-crack yung ibabaw ng ating dough. Para hindi rin mabilis na mag-evaporate yung moisture niya. And that will affect kasi yung end product natin. So, antayin lang natin dumoble. So, ayan. More than an hour na natin siyang gently simmer. And yung ating dough, kung mapapansin niyo, nagdoble na rin siya. So at least yung naan natin, ready na by the time na matapos natin to, definitely pwede na rin nating i-plate yung ating pinaka-meat dish. And syempre, para mas masarap yung ating naan, gagawa tayo ng pamahid na garlic butter. In a way, we're melting it. At habang nangyayari yung proseso na yan, gagawa lang tayo ng isang mabilis na garlic paste. So for our garlic paste, again, literal, dinikdik lang to or minash. So there are a lot of ways that you can come up with this kind of ingredient. First is, of course, almirez. Dikdikin natin, siya nating ihahalo. Or kung meron naman kayong grater, kagaya ng gagamitin ko ngayon, mabilis na mabilis lang din yan para makuha natin yung parang puree-like consistency. And kung wala man kayong almirez at saka grater, ito yung pinaka last siguro na isasuggest ko sa inyo is i-mash siya gamit yung inyong kutsilyo. So, yeah. So we have here yung mga tira-tira nating bawang. Let's just add in some salt. Yung salt would actually help mash yung ating garlic. So, yeah. So dahil meron tayo ditong kaunting asin, merong kumbaga additional tool or meron tayong katulong aside from our physical strength, may katulong tayo na parang nagmamash doon sa ating bawang. Of course, you have to be very mindful lang din na yung salt level natin, especially if you are using salted butter already, medyo kalma lang tayo doon sa paglagay ng salt. So kukuha lang tayo ng portion.
Pag nakuha nyo na yung shape na gusto niyo tsaka thickness, pwede na nating lapat sa ating pan. But first, lagyan lang natin siya ng oil. Sorry.